Uy, anong petsa na? Ay, taray, long weekend! Teka, bakit nga ba holiday? Nakalimutan ko na eh. Charot! Panoorin niyo na aming balita with feelings! Sober talaga, si Ninoy ay pinaslang, kay Galmani binintang, tayo ay lumaban. Long weekend at turismo. Yan na ba ang basis sa pag-urong ng important date sa kasaysayan? Sabi ng mga kritiko, yan daw ang mensahe ng iurong ng Marcos Jr. administration ang August 21 holiday. Imbis na araw para gunitain at alalahanin ang kabayanihan ni Ninoy Aquino, tila binubura raw sa pag-uuna sa holiday economics. Hindi lang basta holiday ang August 21. Si Ninoy ang isa sa mga kilalang oposisyon ng Marcos dictatorship at martial law. Nakalaunay dumulo sa pagpapatalsik sa kanila ng taong bayan. Para sa grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o CARMA, isa na naman daw itong pagtatangka na ibaon sa limot ang malagim na kasaysayan ng bansa sa ilalim ng diktadurang Marcos. But guess what? Pangatlong beses na ito na binago ng Pangulo ang araw ng pag-alala sa mga makasaysayang paglaban ng mga Pilipino. Pati mga netizen, nagpaulan na rin ng pagtutol sa tinatawag nilang isang forma na naman ng historical revisionism. Para naman kay Albay 1st District Representative Edsel Lagman, iligal ang ginawa ni Marcos Jr. Nakasaad daw sa batas na dapat idinideklara ang paglipat ng holiday 6 na buwan bago ang orihinal na petsa. Pero ano pa nga raw bang nakakagulat sa the moves na ito ni Marcos Jr.? Siya na nga mismo ang nagsabi, ginustong bumalik sa politika ng kanilang pamilya para protektahan ang legasiya nila at ng kanyang ama. Legasiya ng ano? Human rights violations at korupsyon? Pakinggan nga natin ang ating mga kababayan kung anong tingin nila dito. Sa tingin ko po, isa itong very obvious form of historical distortion as it is a very major event na nangyari during the regime ng tatay niya. And nakita rin po natin to sa pamamagitan ng paglipat niya ng dates ng holiday ng celebration ng EDSA Revolution noong February. May lipat sa ibang date para lang hindi masyado maalala ng tao. Kasi siya ngayon ang nakaupo. So ngayon, isi-celebrate niya ba yung taong against sa kanyang tatay nung panahon ng martial law? Yun yung araw ng pagkamatay niya, yung araw ng dapat dun ganapin, hindi dapat i-adjust dahil nga sa long weekend, hindi yun. Kailangan talaga kung kailan siya namatay, dun i-celebrate para malaman ng tao na kagaya ng mga kabataan. Ngayong nakabalik na sa poder ang mga Marcos, sabi ng CARMA, lalong hindi dapat mawala sa alaala ng mga Pilipino ang madilim na karanasan ng bansa under the Marcos dictatorship. At syempre, ang paglaban ng mga Pilipino sa korupsyon, karahasan at diktadurya. Ika nga, never forget. Hanggang dito na lang muna. Kita-kit sa susunod na balita with feelings!